bakal. May sarili siyang gamit si Kuya Carpenter 2 para hindi na hassle na gumawa ng tungtungang gawa sa kahoy. Konti lang yung lapad. Ayan, mga ilang patungan pahaba. Ayan, marami nang may lalagay yan. Ayan, at may kinikwento si ate mama. Bayaran mo muna sugas. Ang init sa dito. Sige. Kasi kanina nawalan ng gas kaya ito yung tangke. Ma-perfect yung tuwid. Minsan nai-slant siya. Nagbabago yung una gagalaw yung tayo ng asentada. Magandang umaga mga tumini at nagluluto ako ngayon panganinda ni ate mama dun sa kabilang kalsada. Yan. Luto na ako na itlog, sinangag, pansit, gisado, mga lugaw, yung luto, tsaka yung sopas. Yan. Ito yung bihon, yung pansit bato, yung maliit na pansit. Ayan, at umaga na naman kami kagabi, kanina pala, alas 2 lampas tapos nung pagtinda dun sa bypass, kaya medyo puyat pa, pero ayan, talagang kailangan gumising ng maaga kasi para makapagtinda ulit dito sa kabilang kalsada. Oras ay lampas ng alas 6. Maya dadalhin na ni ate mama dun sa dadalhin na namin yung mga luto dun sa kabilang kalsada at ititinda niya. Ayan yung routine ko araw-araw namin ni ate mama. Gabi sa bypass at sa umaga naman dito sa pagluluto ng almusal para sa dun sa kabilang kalsada. Ayan. At madali na itong maluto yung bihon at isunod na rin yung pansit bato. Dali lang tumulog. Yan yung update natin yan mga gawin. Ayan, mamaya ulit the next day. And good morning mga gawin at masabaw yung umaga. Ayan yung epekto ng bagyong Basyang na kasalukuyang nanalasa ngayon sa Visayas province. Buti nilang mababa lang yung posisyon ng bagyo kaya hindi ganong apektado dito, kaya lang maulan at hindi kami nakapagtinda kagabi kasi alas 5 pa lang ng hapon ay umuulan na magdamag. Tapos ngayon kundi lang naman yung patak ng ulan, kaya lang hindi pwede talagang ipagsapalaran yung pagtinda dun sa taas. Kaya yun, nakapag-decide kami hindi magtinda at ngayon na lang umaga para sa almusal. Ayan, kaluto na ako ng goto, sopas at sa lukuyang magpiprito ko ng itlog. Ito yung pansit lapad. Yan, madali na.
umaga, linggo, walang luto sa almusal. Kaya nga naman. Namin ni Ate Mama yung ibang luto. Naiwan na lang dito yung sopas at ito pansit bato. Yung lapad nandun na, yung sinagag itlog. Susunod ko naman tong dalhin doon. Asto, bihon. Yan. Medyo maya-maya ko ito maluluto. Tapos sasaing na ako patapos nito. Ayan. Pwede nga nang hanguin yan. Na muna. Dadalhin ko na to dun sa kabilang kalsada. Kaya Ate Mama para may dispatch na. Yan. Balik ulit tayo mamaya. A few moments later. Kalamansi para sa bihon. Yung pansit lapad ay meron din yung kalamansi, mas marami kasi mas masarap yung lasa ng pansit lapad kapag may kalamansi na halo. Kasi ito konti lang naman sa bihon kasi madaling maglasa kahit ilang piraso lang. Yan, at luto na nga yung bihon, lalagyan lang yung kalamansi. Ito yung amoy yung kalamansi. Finished product. Ayan. At dadalhin ko na naman ito dun sa kabila. Tulay. Sa bahay. Ayun. Sa tindahan. Kabila. Ayan. At dyan na muna po magtatapos yung ano natin, cover sa pang araw-araw. Dito sa routine, pagluto. Ayan. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Much later. Patuloy nga akong paggawa sa project sa harap ng bahay ni Gwen ay ayan, araw pa ng Sabado nandito na sila Kuya Carpenter 2 at dumating sila mga 7:30. Ayan, mag alas 8 na. Mag-set up pa kasi sila ng gagamitin tungtungan. Ayun, bakal ni sarili siyang gamit si Kuya Carpenter 2 para hindi na hassle na gumawa ng tungtungang gawa sa kahoy. Ayan, di siya, bakal. Nagyan na lang ng tungtong na kahoy. Pero kung walang ganyan ay magsiset up pa sila ng yung mga kahoy na ginamit. Ayun, maraming kahoy ang gagamitin dyan kung sakali kasi masyadong mataas yung gagawan palitada, papalitada siya sa sa gilid. Ayan, kung walang andam yung ganyan na meron siya ay ayun nga,
Hindi siya makakapag-welding yan kasi may power interruption mga alas 8. Kaya baka next week na lang yung ano, yung canopy dyan sa baba, yung bubong sa canopy. Ayan, tingnan natin dyan sa ano, harap. At naayos masyado ni Kuya Carpenter to yung mga tali para siguradong hindi babagsak yung ano, ang damyo. Hindi ko nakuhanan kanina yung ano, hindi ko na nakuhanan yung paglagay ng bakal kasi doon ako sa kabila nag assist kay ate mama dun sa pagtinda. Kaya pag balik ko ay ayan, may ganyan na at nakapagsimula na nga kami mag tinda kahit hindi pa kumpleto yung mga lagyan dito sa tindahan. May mga binili na si kami ni ate mama. Ayan, dito na muna sa karton nakalagay yung iba karton kasi wala pang ano, patungan dito sa gilid. Medyo ano pa, crowded pa. Papagawa na lang kay Kuya Carpenter to mga patungan dito side, mga ano lang, kasing lapad lang ng ano, poste. Yan, ganyan para hindi masyadong makaabala sa magtitinda. Ayan, marami na namang may lalagay pag ganyan. Kahit konti lang yung lapad. Ayan, mga ilang patungan pahaba. Ayan, marami nang may lalagay yan. At hindi pa kasi ano tapos to. May ano pa, yung wiring hindi pa na gagawa. Kaya hindi pa makakapaglagay diretso dito sa gilid. Dito pwede rin dito sa parting taas o kaya ano, papaplano namin kung anong maganda dito sa gilid. Ano lang siguro, sabit, maka pwedeng lalagyan ng shampoo yung sabitan dito. Shampoo, kape, sasabit sa gilid. Tapos dito mga pwedeng yung may garapon, ito yung noodles, dilata, ibang paninda. At maayos nito, gaganda na lang to mga susunod. Ayan, pansamantala dito na muna sila mga paninda. May mga sabon, paborito yan, toyo, suka, mga pang araw-araw yan, mga dilata, seasoning. Ayan, pagkain, cracker, mga cake, yan, candy. Siyempre hindi naman kasi nawawala sa isang tindahan yung yan, chicherya. Depende na lang sa mga kakain. Siyempre kahit hindi nga dapat magkakain yan, in demand yan kasama sa pinagkakitaan. Kaya ganon, basta wag lang susobra, pasusobra ng kain
Kasi masama yung ano, nasobran ka ng chichirya. Yan, UTI ang aabutin mo. Yan. Pansamantala dito na muna yung ibang gamit habang hindi pa ayos dito sa labas. Yan. Buti kung flooring na yan. Yan, mas maganda, malawak na yung paglalagyan. Yung mga galon ng tubig sa labas na yan. Tapos dito meron pang ilalagay dito. Yan. At ilaw na lang kulang. At yung bubong, yung canopy dyan sa ano, harap, para hindi masyadong ma-hit ng ulan kapag umulan. Ayan, hindi mababasa yung mga nakasipit. Kasi pag ngayon wala pang ano, bubong ay nababasa yan. Buti na lang ano, coated ng foil yung ano, paninda. Kaya hindi siya sisira sa tubig ulan. Ayan. Sarado na muna natin to. May tinda pa kasi si Ate Mama dun sa taas. At yan ang munang update natin mga gawin dito sa araw ng Sabado, sa patuloy na paggawa sa project sa harap ng bahay ni Gwen. Ayan. At dumating na nga si Ate Mama. Ayan, na ano siya, baka daw bumagsak yung Sira ka bakal? ano, Sabi, nabong ipabakal. yung tutungtungan ni Kuya Carpenter. Ayan, at may kinikwento si Ate Mama. Bayaran mo muna sugas. Ang init sa atin. Sige. Kasi kanina ano, nawalan ng gas kaya ito yung tangke. Kinuha ko muna yung tangke dun sa buli ba sa bypass, yung ginagamit namin sa pagluto. Alanganin yung ano, ikapipitik ko pa lang nung stove pag ano, wala nang gas. Kaya lampas sa desemana na. Ngayon, buti na lang may nakatabing pera si Ate Mama, kaya automatic order ka agad. Ayan, sana all may naitabing pera. Dapat lang sa mga nagninegosyo may naka-save na pera. Kahit ako walang pera, basta sila meron. Ayan, yan naman ang update natin mga gawin eh. Ayan, balik tayo ulit mamaya. A few moments later. Sinisimulan na nga nila Kuya Carpenter yung ano, pagpapalitada. Sabi ni Kuya Carpenter ay masyadong makapal daw ang itatapal dyan.
1 inch lampas yung tapal. Hinahabol kasi yung hulog para maging straight yung kalalabasan ng palitada. Sa pag-asintada kasi hindi mo naman talaga ma-perfect yung tuwid. Minsan nai-slant siya, nagbabago yung o na gagalaw yung tayo ng asintada. Kaya sa finishing yun ang ang tawag doon, magre-remedyo para maging tuwid yung asintada sa palitada. Ayun, kaya para sa akin mas mabusisi itong pagpalitada. Kasi yung asintada, yun, pag na tansian mo na, maglalagay ng hollow blocks, ayun lang. Pero itong palitada, pag medyo hindi naging straight yung asintada, ayun na, siya na ang magre-remedyo. Kaya depende yan sa sa kinalalabasan ng bawat gawa. Kasi sa iba may nakakapagsasabing mas madali mas matagal o mahirap yung asintada. Pero hindi, depende yan sa gumagawa para sa akin depende yan sa kilos ng gumagawa. Kaya mas mabusisi nga itong pag palitada. Yan, sa obserbasyon ko kasi may kunting alam din naman ako sa ganyan. Kaya yung yung mga sabing yung nagko-comment na mas matagal daw yung asintada, depende yun sa gumagawa. Kasi kung patatagalin mo talaga yung simple lang namang gawain, ay talagang matagal yun. Pero pwede namang mapadali yung gagawin. Kaya lang depende nga sa nagtatrabaho. Kung talagang sanay at hindi siya talagang hinahabol niya yung oras para matapos yung mga gagawin, ay mapapadali talaga yung trabaho. Pero kung iba yung iisipin ng trabador, ay talagang magtatagal yung trabaho. Ayan, itong si kay carpenter to ayaw niyang nababakante yung oras. Kasi sabi niya, sayang oras, kung kailangang tapusin para naman maka sa mga susunod na gagawin. Tama nga naman tama nga naman na ganun yung prinsipyo ng isang trabador. Kasi tama naman dun sa bayad, dapat sinusulit din sa trabaho. Hindi naman masabing kulang yung bayad. Kaya bakit kailangang patagalin mo yung trabahong pwede namang mapabilis. Kaya po at sa pagpapatuloy ng kwentuhan natin habang nanonood ako nitong mga gumagawa. May kasi yung mga bata doon sa
tulay. Kaya naputol muna kanina. Ang ano lang dyan, kasi sa trabaho, kahit anong trabaho, pwede mo namang mapadali kung gugustuhin mo. Yan, masasabi ko lang. Kasi, kaya nga, pinagkakatiwalaan ka ng ano, ng nagpapatrabaho dahil may kumpiyansa siya sa'yo. Kumpiyansa. Yung tiwala mahirap ibigay, kaya nga ganon, nakakalungkot din na mangyari na ganon yung gagawin. Kaya nga ibinigay mo yung tiwala mo para yung mapabuti yung trabaho, pero iba yung nangyayari. Kawawa naman yung ano yung sponsor. Oo nga, hindi nga sa amin yung ano, pera na ginagastos, pero hindi dahil sa napakabait ng sponsor. Ang sponsor namin ay siyempre magmamalasakit kami. Hindi pwede yung ganun na masasayang lang yung pera na linalaan niya dito sa ano, project. Naalala ko tuloy dun sa ano, nung nasa Maynila pa ako, naka-extra akong magtrabaho isang linggo dun sa Boni Avenue sa Makati. Isinama ako nung yung bayaw ko. Sabi sa akin, tara, sama ka. Extra ka dun sa pinagtatrabawan namin, Makati. Ang trabaho nila, pintura. Pintura, madali lang yun Tapos yung gagawin ko, magkukudkud lang ako nung semento. Yung pader na may mga wrap yung pader, kukudkurin ko. Yung mga matatalim na ano, yan, tatanggalin ko yung matatalim. Kudkud, pati yung bakal, kinukudkud. Para, kasi pipinturahan dapat malinis. Tapos, sige. Kasi first time kong magtrabaho sa ganon, mabilis akong kumilos. Kudkud lang naman binilisan ko yung kudkud ko. Tapos sinaway ako nung ibang kasamaan ko. Alam niyo ba kung anong sabi nila? Huwag mong pakakabilisan, ano lang, yung dahan-dahan lang, para marami yung oras. Biruin mo ayun, pabayaran ka ng sapat, pero yung trabaho, kahit simple lang naman trabaho, patatagalin mo. Medyo nakakakonsensya naman ang ganon. Kaya lang, sinunod ko na lang sila. Extra lang naman ako isang linggo lang naman yun. Pero nakakagulat ang ganong sitwasyon na or sistema pag ganon pala. Nalaman ko na ganon pala pag dito sa malalaking building, kumpanyang nagpapatrabaho. Ganito palang trabaho dito kapag arawan. Talagang papatagalin yung trabaho kahit napakasimple, para lang marami yung kitain mo. Ayan. Kaya nga dito din sa amin, talagang tiwala ako sa nagtatrabaho. Kaya lang siyempre kailangan nating magmasid at mag-evaluate dun sa mga ginagawa, kasi nakakaya naman sa sponsor na kagaya nan
uh, pinaparatangan na kaming piniperahan lang namin yung sponsor na hindi naman totoo, kasi nakikita naman yung output ng pinagkagastusan. Kung sabi nga ni Gwen, kung piniperahan namin yan, ano na yan, ghost project na yan, walang natatapos dyan kasi piniperahan nga. Kaya yun nga, pero tapos na yun eh. Kaya lang yung ibang comment, ayan, siguro ano din sila, yung nanghihinayang